at kaso po laban kay Pastor Apollo Quiboloy. Ano ang panig ng Kamara dito? Kahapon po, nagkaroon ng committee hearing sa legislative franchise and cite in contempt si Pastor Kibuloy dahil nga po hindi siya nagpakita. So dahil hindi siya nagpakita, syempre it's against the rules dahil po parang hindi niya nirerespeto ang aming rules. Masaya itong si Congressman Mig Nograles dahil nagtagumpay ang kanilang mission na i-revoke itong prangkisa ng Isiminay. Siyempre, may mga proseso pa itong pagdadaanan. At kung bakit umano kailangang talagang i-contempt itong si Pastor Quiboloy dahil hindi umano nirespeto ni Pastor ang House of Representatives dahil sa hindi pagpapakita kahit pa nagpadala ito ng kanyang abogado sa pangalan ni Attorney Topacio. Ang tanong lang po mga kababayan, itong mga kongresista po natin, nirespeto din po ba nila ang karapatan ng mga taga-Isiminay na magpahayag at magtanong sa pera na hindi naman sa kanila? Nga po, hindi siya nagpakita. So dahil hindi siya nagpakita, syempre it's against the rules dahil po parang hindi niya nirerespeto ang aming rules. 3 beses na po namin inimbita at hindi nagpakita. At may dinala pong, may abogadong nagpakita po in behalf of him na mabait naman po si chairman na sinabi, sige, pakinggan natin, diba? Pero iba pa rin ang pag-cite ng contempt. Pero kahapon din po ay ipinasa sa committee level ang bill on the revocation ng franchise ng Suarez Sul or mas alam natin na ang SMNI. So yun po yung mainit. Pagkatapos po ng committee level, pupunta na po yan sa plenaryo, sa mga debate. Pag pumasa ng 3rd reading, then it will go to the Senate. So, attorney, as long as he does not show up, what will happen pag ganyan na lawyer lang ang nag-show up? Siyempre, diba, pag yung abogado yung nagpakita, ginagawa naman yun sa mga korte. But again, this is his chance kasi, diba, to be able to speak on his personal knowledge. Ano ba talaga itong mga sinasabi ng mga allegations, accusations against him? And he's the best person to be able to answer these things. So, eto po, sa committee level, at least napasa itong bill sa revocation. So, yan po ang naging pahayag ng isa talaga sa mga tumulak para i-revoke itong prangkisa ng Isiminay. Una nang siya nga nag-file ng talagang suspension ng Isiminay habang dinidinig umano itong issue patungkol sa kanilang prangkisa. At yan po, sinunod naman talaga ng NTC ang pagsuspindi sa Isiminay at sa ilang programa. Sinabayan po yan ng MTRCV. So kung makikita po natin mga kababayan na lahat ng kanilang kagustuhan ay talagang nasusunod. Unang-una, silang may kapangyarihan, hawak nilang prangkisa, silang nagdedesisyon. So kahit ano pa ang gagawin nitong mga legal counsel, mga opisyal ng Isiminay na pagpapaliwanag para sa kanila mali at mali ang Isiminay at dapat i-revoke o dapat isuspindi man ang kanilang mga programa. At lahat po yan naganap po. Kasama na rin ang pag-contempt kay Pastor Apollo Quiboloy. Sa aking personal na opinion, patungkol naman sa pagsipot ni Pastor Apollo Quiboloy, sa akin kasi mas gusto ko na sumipot itong si Pastor Apollo Quiboloy para mas marinig. Pero umano'y may iniiwasan siya, ang kanyang paliwanag ay talagang security reason. So, nandun na tayo. May rason siya. Pero kung akong tatanungin, mas gusto ko na harapin niya itong mga congressman. Kaso, ang problema naman kapag hinarap niya ito, nandyan ang Makabayan, nandyan si Castro, nandyan si Raul Manuel, nandyan si Arlene Brosas, siguradong dudurugin ito at mapapahiya. So, ito na nga. Ang sa Senado naman, abangan po natin kung anong action o legal action na gagawin ng kampo ni Pastor Apollo Quiboloy dahil mukhang binigyan sila ng 48 hours para sagutin itong contempt na ibinigay naman ni Senator Risa Hontiveros, which is kinontra ng mga senador. Kababayan, ano po ang inyong komento, opinion patungkol sa mainit na issue patungkol sa Isiminay? Maraming salamat.